we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. 14 na sakay ng isang pampaserong van ang sugatan matapos aksidenteng mahulog ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur. Habang isang 7 taong gulang na mag-aral sa Santo Tomas City, Batangas, ang sugatan din matapos mabundol ng isang van. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Sa halip na sa terminal, ang gilid ng kalsadang ito sa barangay Mambulo Nuevo sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, ang naging destinasyon ng 14 na sakay ng isang pampasaherong van na biyaheng Naga City, Libmanan. Injury, bale po yung tatlo may injury po talaga. Saan po, sir? Sa may dito sa part po ng mukha, tapos yung iba dito din sa may puro mukha, tapos yung iba sa may tuhod. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga sugatang biktima. Sa investigasyon ng Libmanan Municipal Police Station, bigla raw nanlabo ang paningin ng driver ng van kasi sinubukan itong itabi ang sasakyan. Pero nang bigla itong magpreno, hindi na nito nakontrol ang manibela at nagtuloy-tuloy na hanggang sa nahulog sa gilid ng kalsada na nasa halos hanggang bewang ang lalim. Kaya paalala ng mga otoridad. Nabakusan na po ang sisiguruhon ta ang seguridad kang behikulo, pag-check ang brake o kung ano pa man pong mga dapat na i-check bago mag-drive. I-check naman po ang sa dirita bilang driver, tangarig pong masiguro ta ang seguridad ka sa tuya po mga pasahero. Sugutan naman ang 7 taong gulang na mag-aaral matapos mabundol ng isang van habang tumatawid ng kalsada sa Barangay San Agustin, Santo Tomas City, Batangas. Pauwi na raw sana ang bata mula sa paaralan ng mabundol ito. Ayon sa pulisya, posible na hindi ito napansin ng driver. Nagkaroon na raw ng kasunduan ng pamilya ng biktima at ang driver ng van para sa gastusin sa papapagamot ng biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahig ang pamilya ng biktima at ang driver ng van. Very busy po itong highway na to. May kasabay naman po siya. Nga lang po ay hindi po agad nakuha dahil bigla pong tumawid yung bata. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novelo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 13 bahay ang tinupok ng apoy sa Cagayan de Oro City, habang 5 classroom naman sa isang paaralan sa Davao del Sur ang nasunog din. Nakaalerto si James Paulo Yap ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa video nakuha ng isang residente, makikita ang malaking apoy habang tinutupok ang mga kabahayan sa Gumamela Street, Barangay Carmen sa Cagayan de Oro City, pasado alas 8 Miyerkules ng gabi. Kinaumagahan, dito na tumambad ang mga konkretong haligi at ilang bubong na lang ang naiwan sa 13 bahay na nasunog. Ayon sa mga residente sa lugar, nagsimula ang sunog sa bubong ng bahay ng pamilya Beronio. Nga ako lang yun, nakita yun, nga na may nagpisik-pisikin na burot kalayo. Di, nanaw ko silingan no, sam na kalayo. Sus, dala silang tubig, tagsa kapisin, giit sa, ay, sus, nibuhaw kayo, minum ng kalayo. O, namutong maingon sa sila. Kinsa may tao din istas. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero at itinaas sa 2nd alarma ang sunog. Anila, dikit-dikit at gawa lang sa mga light materials ang mga bahay dahilan upang mabilis na kumalat ang apoy. Tinatayang aabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala dahil sa sunog. Nagpapatuloy pang investigasyon ng BFP sa insidente. Saka na to og 3rd alarm para daghan ang patrol nga makaresponde. Para dili na gid sa mo dako ug ayo. Atong pangandaman ug atong lantawon gyud nga ang kinahanglan ang imuhang balay naka rewiring, no? Nakaplastar ang mga electrical. Nabigyan na rin ng paulang tulong ang 21 pamilyang apektado ng sunog.
Nilamon naman ng apoy ang classrooms sa Manga Central Elementary School sa Barangay Manga, Matanao, Davao del Sur, Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa BFP Matanao, malaki na ang sunog ng kanilang datnan. Nakita na mo ang kalayo sa may left side, actually na siya tabok sa Picas building. So, tuloy mo na mo, nag-cover exposure mi, mo ang basa o una atong building na tabukonon. So dito nila concentrate and then nanawag po nag-backup. Matapos ang 1.5 oras, idiniklara ng fire out. Sa tala ng BFP Matanao, 5 classrooms ang nasunog, kabilang na ang isang district office, ALS office, 2 classroom sa grade 3 at isa sa grade 4. Tinatayang halos 4 million pesos ang kabuuang pinsala ng sunog. Patuloy pa ang investigasyon ng BFP Matanao sa sanhi ng sunog. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, James Paulo Yap, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Paghampas ng baseball bat ng isang rider sa driver ng pickup sa Iloilo City, nakuhanan ng video. Makikita sa video ang mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Diversion Road sa Mandurriao District sa Iloilo City. Maya-maya pa, may isang rider na may bitbit na baseball bat ang lumapit at binuksan ang pinto ng isang pickup at pinaghahampas nito ang driver. Nangyari ang insidente nitong Lunes ng gabi. Ayon sa Mandurriao Police, hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan ng rider dahil nakasuot ito ng helmet at mabilis ding tumakas matapos ang insidente. Patuloy pang inaalam kung road rage ang nangyari. Nananawagan din ang pulisya sa nakakita sa insidente at kumuha ng larawan o video ng motorsiklo at ng rider nito para makatulong sa investigasyon. Kinumpirma ng DPWH Iloilo City District Engineering Office na 3 engineers nila ang sakay ng pick-up nang mangyari ang insidente, kabilang ang driver na si Engineer Edward Joseph Reyes. Nakalabas na ito sa ospital, ngunit nagpapagaling pa sa kanyang bahay. Hindi rin matukoy ng ahensya ang motibo ng insidente. Actually, ang driver itong engineer manamon, wala pa siya gani naka-report kay tungod nga nag-suffer sa mga bruises sa iyang lawas. Kay siyempre, pag-attack to sa alleged na attack, naka-seat belt siya kag hindi siya sing maayos. So damo siya bruises. So gin pa hospital gin siya pero nag-outside lang man siya kay kabudlay mo sa hospital. Pero as of now, wala pa siya ka-report. Wala maka-identify considering ang driver nga to or ang aggressor naka-helmet kag naka-jacket. So nabudlayan siya mag-identify sang itsura or ang identity niya. Ilang local chief executives mula sa Western Visayas na dumalo sa investigasyon ng Kamara kahapon, isinusulong na masolusyonan ang problema sa kuryente sa riyon. Ilang consumer naman sa Iloilo City umaasa na magiging positibo ang resulta ng investigasyon. Sundan sa report ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Inaantabayanan ng mga naapektuhang residente sa Western Visayas ang magiging resulta ng investigasyon ng Senado at Kamara sa 4 na araw na power outages sa Panay Island at ilang bahagi ng Negros Occidental. Ilan sa kanila ay nananawagan na dapat may managot sa naging perwisyo at epekto nito sa kanilang pamumuhay. Pasalamat man kami nga muna inimbestigahan nila para makuan man nila ang kuan siyang pumuluyo, di ba? Igahan nila mas namin para wala na brownout. O ay na blackout, lululoy man ang mga tao nga ay generator. Isinagawa kahapon ang hearing sa House of Representatives na dinaluhan ng ilang kongresista mula sa Western Visayas. Kaya muling naungkat ang power blackout sa Panay Island noong Abril 2023 na hindi pa rin natutugunan ang mga problema at nasundan pa ito noong January 2, 2024. That they promised to comply and to finish within the said date. But now here we are again for the second time around and we lost billions of pesos. Aside from NGCP and the generation companies, we also want to hear and see and find out from the government agencies, in particular the Energy Regulatory Commission, the DOE and PEMC-ECO, if during the course of the year, during the course of your independent investigation na kayo-kayo lang, meron na ba kayong na-issuehan ng notice of violation, na-imposan ng penalty? Because I can't believe that for a period of almost a year,
wala tayong resolution from the government agencies that are supposed to oversee the energy industry. Naglabas din ng kanilang hinaing ang ilang local chief executives sa Panay Island. Binigyang pansin ng gobernador ng Aklan ang kakulangan sa koordinasyon ng NGCP sa mga LGU. Yung isa po naming na-experience, especially sa NGCP, is wala po silang proper coordination po, especially to the local government. There's no communication po sa amin na na-establish. Dalawang bagay naman ang nakita ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na dapat agarang masolusyonan ng NGCP upang hindi na maulit ang power outage. Two things: the perfection of the management of the national grid and the completion of vital infrastructures like Phase 3 of the Cebu-Negros Panay backbone together with other facilities and substations. In fact, we have already started the implementation of the project, even if this has still to be approved by ERC. So with that, that would already strongly indicate our eagerness to finish the project ahead of time. So as to the request whether we can finish the project earlier than the original target date, we will revisit the timeline if we can compress some activities in order to finish the project. We are willing to sit down with the cooperatives on this matter. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa resulta naman, isinagawang water test sa Baguio Water District, negatibo ito sa kontaminasyon ayon sa CHO. Negatibo sa coliform organism ang siyam na deep well ng BWD na isinailalim sa water test. Iginit ng BWD na regular ang kanilang water testing na requirement ng Local Water Resources Utility Board upang matiyak na ligtas inumin ang sinusupply nilang tubig sa mga concessionaire. Sasailalim pa rin daw sa serye ng water test ang Baguio Water District ayon sa lokal na pamahalaan. Patuloy ang malawakang testing sa water sources sa mga establisimento at kabahayan. Katuwang na ng Health Authority ang Baguio City Police Office sa pagkuha ng water samples. Our supply is potable. Kung may problema yan, sasabihin namin, na-isolate namin yan. Kaya concerned din kami sa health ng consumers natin. Pumalo na sa 244 hog raisers sa bayan ng Labo, Camarines Norte ang apektado ng African Swine Fever o ASF. Dahil dito, nagdeklara na ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng naturang bayan. Layunin nito na may magamit na pondo na itutulong sa mga apektadong hog raiser. Meron ding tulong mula sa Department of Agriculture pero hindi pa raw tiyak kung hanggang kailan ito magtatagal. Dahil sa ngayon, nasa kamay na ng Philippine Crop Insurance Corporation ang pagbibigay ng insurance sa mga apektadong hog raiser. Sa tala ng Provincial Veterinary Office, sa 12 bayan sa Camarines Norte, 3 pa lamang sa mga ito ang deklaradong ASF-free, habang ang nalalabing siyam ay nananatiling merong kaso ng ASF. Sa ngayon, mas pinahigpit pa ng mga otoridad ang ASF checkpoints para maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Magbibigay po ng tulong pinansyal ang pamahalaang bayan sa mga nag-aalaga ng baboy na napermisyo ng ASF. At sa kasalukuyan po, handa na ang pera, mag-i-schedule na lamang po kami ng araw para bigyan po ng tulong natin yung mga naapektuhan ng ASF. Ito ang inyong Regional TV News. Libo-libong isdang tamban ang dumagsa sa isang pantalan sa Davao City nitong Miyerkules ng gabi. Narito ang report ni Kent Abregana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hana, uy! Uy, pamahin mo! Uy, naghana, hala! Wala, nanggana ang isda, kadaghan! Pinagkaguluhan ng mga tao ang tumatalon-talon pa ng mga isdang tamban na dumagsa sa isang pribadong pantalan sa Panakan, Davao City, pasado alas 8 Miyerkules ng gabi. Sa dami ng mga isda, kanya-kanyang hakot ang mga trabahador sa nasabing pantalan. Awas lagi, panghulog na nilag balik. Pero ang ilan, ibinalik na lang ang mga isda sa dagat. Nakatanggap naman ng libreng isda ang ilang nakatira malapit sa pantalan. Para kay Renante na nakatira malapit sa pantalan, blessing ang pagdagsa ng mga isda. Malipay yung taon, mga managat tao, malipay ng dato kay
Maumday kuan sa mga mananagat diri. Takot naman ang naramdaman ni Julie nang malaman ang pagdagsa ng mga isda sa pantalan. Katong nakakita ko ato gabiin, murag nahadlok jud ko. Unsa na po'y posible nga mahitabo diri dapit sa amo. Ayon sa Barangay Fisheries and Aquatic Resources Management Panakan, bihira lang na mangyari ang pagdagsa ng nasabing isda. Anila, posibleng rason sa pagdagsa ng mga isdang tamban ang breeding time, kung saan may malalaking isda na hinahabol ang mga maliliit na isda. Basta breeding time nila, mudaghan, muna mugawas na sila. Kay wasamtang gamay magkuna sila, nadaghan na isda ito nga dagko, manggukod na sa ila. Munang may time nga mato siya sa daplin. Matatanda ang dumagsari nitong linggo lang ang libu-libong isdang tamban sa dalampasigan naman ng Maasim Sarangani. Ipinaliwanag naman ng Penrose Sarangani na dahil ito sa upwelling na may kaugnayan sa sirkulasyon ng tubig sa dagat. Anila wala raw koneksyon ang nangyaring lindol noong Martes sa pagdagsa ng mga isda sa baybayin. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang dating pulis dahil sa umano'y pagtutulak ng iligal na droga at nakuhanan din ng hindi rehistradong baril sa Kawayan City, Isabela. Nakuha sa sospek ang shabu na nagkakahalaga ng 10,000 pesos at isang caliber 22 na baril. Kinukonsidera na high-value target ang sospek dahil isa siyang dating pulis at sa dami ng nakuhang iligal na droga sa kanya. Inaalam na rin kung ano ang dahilan ng pag-awol ng sospek sa kanyang assignment sa Maynila. Naharap ang sospek sa kaukulang kaso. Samantala, props man ang isang contingent sa sinulog sa kabataan nabagsakan ang paa ng natumbang lead ball sa stage ng Cebu City Sports Center. Baka sa mukha ng 17 anyos na props man mula sa barangay Banilad, ang sakit matapos mabagsakan ng natumbang lead ball. Nag-ensayo ang grupo sa kanilang sinulog dance ritual nang mangyari ang insidente. Ayon sa head choreographer, nakaranas sila ng malakas na hangin bago natumba ang lead ball sa itaas ng stage. Tinamaan ang paa ng nasabing propsman at agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Pinunta ng GMA Regional TV News Team ang opisina ng Sinulog Foundation Incorporated para makuhanan sila ng reaksyon. Subalit wala doon ang executive director. Igo jud mo paghangad nako mo jud pag fresh pa jud sa kong paghana, pero again sa akong na assessment nako dili man wala man nagrabihan ang bata. Hangin lang yung kusog ba. Sa unang araw ng pagpapatupad ng bagong speed limit ordinance sa Davao City kahapon, January 11, ilang lumabag ang naisyuhan ng citation ticket. Ang detalye ng balitang yan sa live report ni Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argel. Sara, depensa ng ilan sa mga driver na nahuli ay nalilito pa raw sila sa bagong speed limit sa lungsod. Ngunit ayon naman sa mga enforcer, isang buwan ang inilaan upang ipagbigay alam ang bagong speed limit bago ito ipinatupad. Nang simulan ang panghuhuli sa mga lalabag sa bagong speed limit ordinance sa Davao City kahapon, January 11, gamit ang kanilang speed gun, buena manong napara ng enforcers ng Davao City Transport and Traffic Management Office sa Carlos P. Garcia Highway o Diversion Road itong isang tanker matapos sumobra ang speed nito. 40 km per hour lang dapat, ngunit nasa 50 km per hour ang takbo nito. 60 km per hour lang din dapat ang maximum na takbo ng mga light vehicle at motorsiklo at 40 km per hour naman para sa trucks, buses at passenger vans sa naturang bahagi ng highway. Kaya siya sir, citation ticket. Itong mag-ordinance ito ha. Natay first offense, second offense. Saka sa license. 1 month na nagpaibalo, sir. Amina, 1 month na nagpaibalo, ani ha. Depensa naman ng driver. Kasi mo na balaan din sir. 50 ang dagan, di 50 ra akong dagan. Pero wala ka balo nga nanay bagong speed limit? Wala po ko kakuan, wala po ka balo lagi nga kuan, kasi 50 ba naka-marking dito. Pero wala ka balo ang 40 na dapat. Oo, wala ko balo. Sa pababang bahagi naman ng kalsada, 40 km per hour lang dapat ang takbo ng mga truck at hindi 50 km per hour na para lang sa mga paakyat na bahagi ng highway. Kaya natikitan din ang taxi driver na ito. Actual speed ni mo sir is 57 km per hour. No, 60 naman ang 40 kp. Okay sir. Yung dati natin sir is 60 kph. Pero natay bagong city ordinance 02
70-23. Mao to siya i-implement karon. Kung nabag-o man kay ang among pagkaintindi talaga dati dito mauni, pasaylohan lang gud kami kay kung nabag-o man total bagong implementation natin. Yes, sir. Ang implementation atong pagpahibalo pa lang daan sir is 1 month na. December 11 until January 10. Hindi rin nakalusot ang van na nasa bilis na 71 kilometers per hour ang takbo. First time ni mo maagi din, eh? Agi nag-reset talaga nagod. Pero ano gusto kayo mong dagan? Balo gud sir. Inisyuhan sila ng citation ticket na may multang 1,000 pesos sa first offense. Maliban sa mga lumabag sa speed limit, inisyuhan din ng citation ticket ang mga tricycle na dumaan sa National Highway. Wala may alain na agianan na mo, sir. Sa Orange Grove may nagbiyahe, sir. Orange Grove Subdivision. Wala dyo ilaing exit, sir, nga kung dirira dyo highway. Sara, hindi bababa sa 150 ang naisyuhan ng citation ticket sa unang araw ng pagpapatupad ng bagong speed limit sa Davao City. Sara. Okay, maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito ang inyong Regional TV News. Mga kapuso, wala pa rin tayong namamataang sama ng panahon ngayong araw sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, shear line ang magpapaulan ngayon sa Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas. Hanging amihan naman sa iba pang bahagi ng Luzon habang easterlies naman o kaya ay local thunderstorm ang maaasahan sa nalalabing panig ng bansa. Ngayong umaga, ulanin na ilang panig ng Northern Luzon, Aurora, Quezon, Southern Luzon, Visayas, Caraga at Davao Region base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsapit ng hapon, posible na ang ulan sa ilan pang bahagi ng bansa. May mga lugar na magkakaroon ng heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide kaya dapat maging alerto. Magiging maalon at delikado sa maliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa northern at eastern coast ng Catanduanes at sa ilang baybayin ng northern at eastern Samar. Paggawa ng homemade bagoong pinagkakakitaan ng ilang kababaihan sa isang liblib na barangay sa Batangas City. Narito ang RTV Presents ni Denise Abante ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa isang bahay na ito sa Barangay Talahib, Pandayan, Batangas City, ginagawa ang isa sa ipinagmamalaking produkto ng barangay, ang bagoong. Mula sa mayamang karagatan ng lungsod, hinuhuli ang mga isdang dulong, dulis at tamak na siyang ginagawang bagoong. Ilalatag ang mga ito sa isang net para patuyuin ang bahagya. At kapag natuyo na, maaari na itong timplahan ng 2 tabong asin saka ilagay sa isang tapayan. Hintayin ang 15 araw para tuluyang maging buro ang bagoong at pwede na itong ibenta. Ang mahigit 50 taong negosyong ito ipinamana pa raw ng mga magulang ng 36 anyos na si Glenda. Malaki pong tulong ito dahil ako po isang single mom. Malaki pong naitulong nito para po sa aking anak. Ay medyo po malaki po talaga yung katulungan nito para po sa amin. Perfect match daw ng bagoong ni Glenda ang kahit anong nilagang gulay gaya na lamang ng talong. Kaya tuwing pananghalian, ito ang nilalantakan ni Aling Mel. Kahit sa simple raw kasing pagkain, mas sumasarap kapag may bagoong ring nakahain. Sigurado po naman pag dito'y malinis ang bagoong. Mabibili ng 30 pesos ang kada bote ng bagoong na dilis at tamak habang 40 pesos kada bote naman kapag dulong. Maaari ring bumili ng maramihan na nagkakahalaga ng 1,000 piso ang kada sako na tumitimbang ng halos 20 kilo. Kaya kung mahilig sa mga sausawan at walang maiulam, worry no more daw dahil sagot kayo ng bagoong mula sa Talahib, Pandayan. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga geographic miniature ibinida ng mga estudyante ng isang kolehiyo sa San Carlos City, Pangasinan. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Agaw pansin ng geographic miniature na gawa ng mga first-year information technology student ng Binalatongan Community College sa San Carlos City, Pangasinan. Kuhang-kuhang detalye ng mga pampublikong gusali na ginawa ng mga estudyante. Gaya ng San Carlos City Hall na ultimo malilita detalye ay nabigyan ng buhay ng mga estudyante. Kaakit-akit naman ang miniature ng St. Dominic Minor Basilica. Kuhang-kuha ng mga estudyante maging ang kulay ng simbahan. Siyempre, ginawan din ng miniature ang kanilang paaralan. Ilang linggo raw itong binuo ng mga estudyante. Yung ginamit po namin na plywood is by sukat po siya, by measure po siya. Kaya po nag-come up po kami ng measure po para mabuo po yung Worth it po yung pagod namin at puya. Yung mga ganito sa math kasi na-apply nila yung natutunan nila lalo na sa geometry na topic nila sa akin. So every detailed ng miniature kailangan makuha nila yung tamang sukat. Malaking bagay raw para sa BCC ang pagpapakitang husay ng mga estudyante. Sumasalamin daw kasi ito sa talento ng mga estudyanteng unti-unting nililinang sa loob ng kanilang silid-aralan. Alam mo, nakaka-proud. Kasi with that, they're able to express din yung creativity nila, and then they have lots of ideas. Naka-display ngayon sa loob ng paaralan ang obra ng mga estudyante. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 70 miyembro ng Intelligence and Drug Enforcement Unit ng Mandaue City Police Office sa Cebu isinailalim sa surprise drug test. Kasamang isinailalim sa drug test ang mga Intel at Drug Enforcement personnel na nadestino sa iba't ibang police station sa lungsod. Pinangunahan ng PNP Crime Lab ang surprise drug test. 70 sa 80 personnel ang nakuhanan ng urine samples. Ayon sa Mandaue City Police Director, ang 10 pulis na may court duties ay isa sa ilalim pa rin sa drug test. Considering sa ilahang trabaho manggod, so we need to situate nga ang atong mga kapulisan intact gihapon ng integrity. Kay lisod na kung ang integrity ang mawala sa PNP. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.